Ito ang episode 1 ng One Piece kung saan makikita natin si Gold Roger na pinakakinatatakutang pirata na nahuli ng Navy. Subalit bago siya patayin ay tinanong muna siya ng isang opisyal kung saan niya tinatago ang mga kayamanan nito. Kaya sumagot ito, "Bakit gusto mo ba ang mga kayamanan ko? Hanapin mo. Itinago ko at inipon ko ito sa isang lugar. At kung sino man ang makakahanap dito ay sa kanya na ito." Kaya ang mga tao ay nagkagulo. At ang bawat isa ay nagnanais na mahanap ang kayamanan nito. Dumami ang mga pirata at isa na nga dito ang isang binata na nagngangalang Monkey D. Luffy, na nangangarap maging isang hari ng mga pirata. Dahil mula pa nung pagkabata ay ito na ang kanyang pangarap. Kaya nagsimula siyang maglayag sakay ng isang maliit na bangka. Nakipagsapalaran siyang maglayag kasama ng isang ibon. At dito ay sinabi niya na hahanap siya ng mga tauhan para bumuo ng isang sariling grupo. Subalit dahil sa kalumaan ay nabutas ang bangka niya. Kaya nagtago siya sa isang bariles at nagpalutang-lutang sa dagat. Samantala sa kabilang bahagi ay isang matinding sagupaan naman ang nagaganap, gamit ang malalakas nito mga kanyon. At ang isa sa mga kapitan nito ay si Captain Alvida. At matapos ang isang mainit na labanan ay nagtagumpay ang grupo na pinamumunuan ni Captain Alvida. At inakyat nila ang isang bariles na pinagtataguan ni Luffy. At ibinaba sa ilalim ng barko. Hinahanap pala nila Captain Alvida ang lalaking nagngangalang Zoro. Kaya tinanong niya ang isang matanda kung saan makikita si Zoro. Subalit hindi alam ng matanda kung sino si Zoro at kung saan ito matatagpuan. Inakala ng captain na nagsisinungaling ito kaya pinatay niya ito. Tapos tinawag niya ang isa niyang crew na si Kobe para linisin ang dugo nito. Kinagabihan, habang nililinis ni Kobe ang iron clamp ni Aldiva, ay nakarinig siya ng isang ingay mula sa isang bariles. Tapos biglang lumabas si Luffy, kaya laking takot nito, at nagmakaawa na wag siya nitong sasaktan. Sinabi ni Luffy na kailangan ko lang ng pagkain, at nagtanong si Luffy kung saan ba meron nito. At sinabi ni Kobe na barko ito ni Captain Alvida at hindi ka basta makakakuha ng pagkain dito. Ngunit tila hindi naman natatakot si Luffy doon. Samantala isang naraan naman ang ipinakita kung saan isang batang lalaki ang nakikinig sa usapan ng mga kalalakihan at may isang lalaki na pula ang buhok ang naglilinis ng barko kasama ang kanyang mga crew. At ang bata palang ito ay Luffy. Ayaw niyang tinatawag siyang bata dahil gusto niyang maging pirata at balang araw ay magiging hari siya ng mga pirata. At sinabi ni Shanks na matatapang na tao lang ang maaaring maging pirata. Kaya umakyat si Luffy sa barko at hiniwa ang muka niya para ipakiga kung gaano siya katapang. At dito ay naikwento na rin ni Kobe kung gaano siya pinapahirap ni Alvida. Ngunit sinabi ni Luffy na plano niyang hanapin ang mga kayamanan ni Roger sa Grand Lane. Pinayuhan siya ni Kobe na wag na siyang pumunta doon at lubhang mapanganib. Ngunit pinagtawanan siya ni Luffy, tapos ay nakarinig siya ng kakaibang tunog. Ngunit sinabi ni Kobe na ingay lang iyon ng paghilik ni Alvida. At nang aalis na sila ay nahuli sila dahil sa ingay na nagawa ni Luffy. At sinabi ni Luffy kung sino siya at sinabi niya rin na siya ang magiging hari ng mga pirata. Ngunit pinagtawanan lang siya ng lahat. At nagsalita si Alvida kung sino ang pinakamlakas sa lahat. At sabay-sabay na sumigaw ang mga tao nito na si Captain Alvida. Ngunit sabi ni Kobe na isa ka daw masamang dugong. Kaya lalo itong nagalit sa kanila. Tapos ay binaril ng isang crew si Luffy sa dibdib, ngunit hindi ito tinablan. Kaya hinampas siya ni Alvida ng iron clamp nito, ngunit hindi siya tinamaan. Kaya naglaban ang dalawa, at gaya ng inaasyan ginamit na ni Luffy ang kanyang gumaguma pistol dahilan kaya tumilapon si Alvida sa dagat. Tapos ay sinama na niya si Kobe. At isang bahagi naman ay ipinakita si Zoro na nagsisindi ng kandila. At biglang nilapitan ng isang lalaki na si Mr. Seven at inaalok siya nito na sumali para maging pirata at maging crew nito. Ngunit tumanggi si Zoro. At dahil dito ay tinangka siyang patayin nito. Dahilan para mag-umpisa ang mainit na labanan. Ngunit dahil sa kakaibang husay nito sa paghawak ng espada ay nahati nito ang katawan ni Mr. Seven. Samantala matapos matalo ni Luffy ang kapten ng mga pirata, ay umalis na sila ni Kobe sakay ng maliit na bangka. Dito ay tinanong siya ni Kobe kung bakit nabibinat na parang goma ang katawan nito. Noon pala ay nakakita siya ng kakaibang prutas sa mga gamit ni Shanks at kinain niya ito. Samantala sa isang bar ay may nagwawalang lalaki
dahil naubusan na ng alak sila Shank dahilan kaya nagalit ito. At lalo pa itong nagalit nang bigyan siya ni Shank ng bawas na alak kaya binasag niya ito. Ngunit nanahimik lang si Shank at nilinis na lang ito at pinagtawanan siya ng mga lalaki. Nakita ng batang Luffy ang lahat kaya hindi ito nakatiis at sinabihan si Shank na minaliit ka nila bakit hindi ka lumaban. At sinabihan niya si Shank na isang diwag. At sinabi ni Shank na ang paghihiganti ay hindi isang katapangan. At nang pinigilan niya si Luffy dahil balak nitong sugurin ang mga masasamang pirata ay nabanat ang braso nito na parang goma. Kaya't nalaman ni Shank na kinain ni Luffy ang gumagoma fruit. At ipinakita ni Luffy kay Kobe ang kakaiba nitong kakayahan. Tapos tinanong siya Luffy kung ano ba talaga ang gusto niya. At sinabi ni Kobe na gusto niyang maging Navy mula pa nung bata pa siya, pero wala siyang kakayahan para matupad ito. Kaya sinabi ni Luffy na tutulungan kita na matupad ang mga pangarap mo. At ang goal ni Luffy ay makuha ang mapa at maipasok si Kobe sa Navy. Samantala ay may isang babae naman ang mukhang pagod ang nasa isang maliit na bangka at ang pangalan nito ay Nami. Tapos ay nakita siya ng dalawang lalaki. Akala niya ay ililigtas siya nito, subalit kukunin lang pala ng mga ito ang buol ng kayamanan na nasa bangka ni Nami. Ngunit ang hindi nila alam ay wala naman talagang laman ito, niloko lang sila ni Nami para makuha ang kanilang bangka. Tapos ay may nakita si Nami ng isang mapa doon. Samantala nakabriting na sila Luffy sa Shelltown Marine Branch. Tapos ay nakakita sila ng mga poster ng mga pinakakilalang mga pirata, kaya nagtanong si Luffy bakit wala siyang larawan doon. Tapos ay kumain sila sa restoran kung saan nandun din pala sila Zoro at Nami. Nilapitan ni Nami ang isang Navy at kinausap ito. Tapos si Zoro naman ay binigyan ng isang batang babae ng race ball, ngunit nabunggo ito ng isang lalaki, dahilan kaya nahulog ito at tinapakan ng lalaki, subalit nagalit pa ang lalaki. Pero kinain pa rin ito ni Zoro at sinabihan ang lalaki na humingi ng tawad sa bata. Ngunit minaliit siya ng mayabang na lalaki at nagsimula na silang maglaban kasama ang mga tauhan ng mayabang na lalaki. Sinamantala naman ni Nami ang pagkakataon para hilahin ang isang Navy para kunin ang damit nito. Tapos ay natalo na ni Zoro ang lahat ng kanyang kalaban at nagmakaawa ang lalaki na huwag siya nitong papatayin dahil kayang ibigay ng ama niya lahat ng gusto niya. Hinila ni Zoro ang lalaki para dalahin siya nito sa ama nito na may isang kamay na palakol at ang pangalan nito ay Captain Morgan. Sinabi nito kay Zoro na pwede siya nitong kunin para maging crew o itatali siya ng 7 araw bilang kabayaran sa kasalanan nito. Subalit mas pinili ni Zoro na itali na lang siya sa isang post kesa maging sundalo nito. At sa maliit na bangka ay nag-iisip sila Fully at Kobe kung paano nila mapapasok ang Navy headquarters. Hanggang sa nagkaroon ng ideya si Luffy. Samantala itinali si Zoro ng anak ni Morgan at lumabas si Luffy mula sa isang lihim na lagusan. Inalok ni Luffy si Zoro na sumali bilang isang tauhan ng kanyang pirata. Ngunit tumanggi ito sa alok ni Luffy kahit na umayaw ito ay pinakawalan pa rin ni Luffy si Zoro. At nakapasok na rin pala si Nami sa headquarters. At tinanong ni Luffy si Zoro kung paano ito nahuli, subalit sumagot ito na kusa lang siyang nagpahuli. Sinabi ni Luffy na may dahilan ka pala, ito ay dahil isa kang mabuting tao. Samantala nahuli naman si Nami nang ninakawan niya ng damit kaya naglaban sila. Agad naman natalo ni Nami ang sundalo. Narinig naman ito ni Luffy kaya sinabi nito na hinahanap niya ang mapa ng Grand Line kaya nagtulungan ang dalawa. Ngunit bigla silang nahuli ni Captain Morgan pero nagawa nilang makalusot dahil sinabi ni Nami na bago lang siya doon at si bilanggo lang si Luffy. Tapos ay pumasok na sila sa isang kwarto kung saan nakatago ang mapa ng Grand Line at matagumpay nilang nakita ang isang kahon na pinagtataguan nito. Subalit nalaman ito ni Captain Morgan kaya't isang matinding sagupaan ang naganap sa panig ng magkabilang grupo. Nagsanib puwersa ang tatlo para labanan ang kapitan. Dahil sa pagsasanib ng tatlo ay matagumpay nilang natalo ang kapitan. Kaya nagpunta na sila sa isang barko para simulan ang kanilang paglalakbay, sa kasamaang palad hindi na sumama si Kobe dahil gusto niyang maging sundalo. Isang tawag naman ang natanggap ng isang barko kung saan ipaalam dito ang nangyaring pagnakaw sa mapa ng Grand Line. Hanggang dito na lang muna.
Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mo ng karugtong maaari kang mag-comment at pakifollow na rin ang munti nating page. Magkita-kita ulit tayo sa episode 2.